Mga Lods, meron pala nagko-comment sa atin at nagme-message. Tinatanong yung about sa performance ni Luka Doncic noong nakaraang game. Kasi naka 1 assist lang daw siya. Pagkatapos may mga nagsasabi pa na kailangan daw mag-step up ng mga kasama niya or ba't hindi daw siya namamasa. Alam niyo yung halo-halo na yung comment. So mga Lods, lagyan natin ng magandang reaction yan and konting analysis para maintindihan natin kung ano ba yung nangyayari. Kasi sa tingin ko, parang hindi natin nabibigyan ng magandang credit yung depensa ng Boston Celtics. And ayaw na ayaw kung nangyayari yun kasi hindi tuloy natin natututunan na, uy, ang ganda pala ng depensa ng Boston Celtics, pwede pala natin gawin yun at pwede natin matutunan. So Lods, unang-una, kailangan muna nating maintindihan ano nga ba ulit yung playing style ni Luka Doncic. Madali lang naman eh. Ang playing style niya is to take the advantage na meron siya, yung one-on-one. Kasi napakagaling niya mag one-on-one. So ngayon, usually ang ginagawa niya is kinukuha niya yung big mans. Paano yung kinukuha yung big mans? Kunwari ito, yellow sila. Magpapa-screen siya dyan para magkaroon ng sitwasyon na which is baka pwedeng mapunta sa kanya to ma-force switch niya. Yung mga ganong klase ba, para hindi ma-force switch, yung iba nagda-drop down, kinikage siya to sa likod. Ganon. So ngayon, pag ito nag-commit, yan na, nakakakuha na siya ng assist. So nagsisimula yan, Lord, sa pagkuha niya ng mismatch muna. So dahil yung kabantayan niya, hindi naman super mismatch sa kanya, although mas magaling siya doon pero hindi naman super mismatch sa kanya, kukuha muna siya ng screen. Para if ever na magkaroon ng switching, may mismatch. Kung hindi naman magkaroon ng switching, pilitin niya lang gumamit ng ibang rito, ng ibang scheme dito, baka mapasahan to. Or, dahil malapit yan, pwedeng alley-oop, pupunta to rito, ito mapapasahan, makakatira ng 3 points sila Washington. So, in a way, nagkakaroon din ng assist dahil sa creation si Luka Doncic, di ba? So, ibalik natin So ngayon, Los, yung isa pang kailangan natin tingnan dito is yung capability naman ng defender. Yung kasi nakakalimutan natin sa Boston Celtics, yung capability nila sa defense. So kailangan din natin silang i-compare muna against doon sa Minnesota. Kasi yung Minnesota, Lods, kunwari ang lineup nila, nandun sa loob si Karl Anthony Towns and nandun si Gobert, di ba? So meron silang dalawang big man. Di ba? Ayon na nga kay LeBron James, ayaw nila ng small to small na pick and roll. Yung Dallas, ayaw nila noon. Ang gusto nila, big to small, 1 and 5, di ba? Pero big to small yun. So, ibig sabihin, kung si Gobert at si Karl Anthony Towns ang nasa loob ng court, merong dalawang option si Luka Doncic na paangatin. Pwedeng si Gobert o pwedeng si Karl Anthony Towns. Pagkatapos, ang problema pa, ayaw din ng Minnesota na si Conley ang babantay kay Luka Doncic or kay Kyrie Irving on ball. Kasi ayaw nilang ganong mapagod si Conley dahil nga medyo may edad na. So, dumarating yung point na parang dalawa lang yung pwedeng mag-switching sa kanila, di ba? Yung capability naman ng Boston Celtics is yung apat sa kanila pwedeng mag-switching. Si JB, Tatum, si White, sino ba? Si Drew Holiday, di ba? Tapos yung iba mga pinapasok pa nila, kayang mag-all switch. And also, kahit papano, sila Kristaps Porzingis, tsaka si Al Horford, medyo mas agile naman kumpara kay Gobert. So doon, kahit paano makikita mo, almost 5 sila kayang mag-all switch. And also, pinakita ko rin naman sa inyo yung pre-switching na tinatawag. Di ba, aangat dito para mag-screen. Biglang ito na yung pupunta rito, tapos ito ang lalabas dito. So para pwede silang mag-switch, di ba? Hindi pa rin ganun ka-mismatch kasi small man pa rin yung bumabantay kay Luka. Yun yung tinatawag na pre-switching. Again, papakita ko sa inyo. May video ako niyan actually, Lots, pero dito papakita ko sa inyo. Habang umaangat to, si Porzingis, gumaganto na. Ito na yung sumasabay dito. Para pag screen nito, yan na yung kukuha. So yung on ball is not too much mismatch. Tapos, Lods, ang kagandahan pa kasi doon, kung si Gobert, tsaka kumpara kay Kristaps Porzingis, kay KP, in defense, pagpalagay mo na sige, mami-mismatch kasi malaki. Pero pagbalik naman sa offense, napakadaming arsenal ni KP compared kay Gobert. So yun si Boston. Grabe yung capabilities ng team nila. Ano nga ba yung kalagahan pagka nagkakaroon ng switching? Paano natin i-connect yan? Bakit konti lang yung assist ni Luka Doncic? So ito na yung kasagutan, Lods. So kung sa Minnesota yan, Lods, yan. Hindi sila magsi-switch Kasi hindi rin nila kaya mag-pre-switching minsan, di ba? Kasi minsan si Conley to. Ayaw naman nila si Conley pupunta doon. So ngayon na nangyayari dito, Lods. Kung sakali man, yan, magkakaroon sila ng drop coverage. Ganyan ang ginagawa ng drop coverage or kung ano man yung gusto nilang gawin. So ngayon, nagkakaroon ng opportunity si Luka Doncic dito sa mismatch na to na magkaroon ng lob pass. So may 1 assist na kagad, di ba? Pagka naman ito, dahil malapit na yan, kaya niya mag-kick pass talaga ng mas mabilis na mahirapan makarecover to, makakatira. Yan yung nagiging problema nila.
Kaya nagkakaroon ng maraming assist din si Luka. And at the same time, dumadami din yung points niya. Mas mahirap bantayan. Ganyan na nangyayari sa Minnesota. So ngayon, ibabalik naman natin kunwari sa Boston. Pagpalagay natin, kunwari yan, yung apat na to, pwedeng mag-all switch. So kung nag-all switch yan, anong mangyayari sa defense, sa mga help side defense? Pagpalagay natin dito, kunwari na ganito. Kunwari, etong 4, pinili niya yung 4. Yan. Pagka ito, nagkaroon ng screen to, nagkaroon ng screen yan, pwede silang mag-switch. Kunwari si White yan, di ba? Pwede silang mag-switch. So ngayon, kung nag-switch to, walang gaanong movement sa defense. Hindi nila gaanong kailangan mag-help ng todo na ma-open to. Hanggang dito lang, pwede na sila. Kasi, nag-switch naman sila eh. Laging meron tao sa harapan, walang ganong advantage, di ba? Yun yung isa sa kagandahan ng all switch. So ngayon, dito, Lods, again, aangat si Kristaps Porzingis dito. Biglang, magsuswitch sila dito. Pre-switching, kung tawagin. Yan. Pagdating dito, nag-switch sila. Yan. Kung nag-switch sila dito, ano mangyayari, Lods? Hindi rin ganong kailangan humalp na itong mga to. Kasi may tao na kagad si Luka Doncic eh. So ano mangyayari? Ibe-breakdown na lang ni Luka Doncic to ng one-on-one hanggang sa ma-scorean niya. Kasi magaling nga siya eh. So bumababa yung assist niya. So nangyayari, ang katulad ng Boston, sige, score mo na niyan. Papahirapan mo kami dyan. Papahirapan ka rin namin dyan. Pero hindi mo kayang gumawa ng 100 points para talunin kami. 30 points, hindi kami tatalunin ng 30 points mo. Pero masya-shutdown naman namin yung kasama mo. Bababa din yung kumpiyansa nila kasi hindi sila basta makakakuha. Kung one-on-one yan, Lods, nako-contain naman, makakatira si Luka paminsan-minsan, hindi naman to kailangan ganong humilp. Kung help sila, ganyan lang, madaling makarecover. Hindi nila kailangan mag-fully commit para malibre ng todo to. In result, naging 1 lang yung assist ni Luka Doncic. Hindi dahil sa buhaya siya. Kasi hindi na nabibigay ng pagkakataon. Pangalawa, hindi dahil sa ayaw mag-step up nung kasama niya. Ang nangyayari is nadidepensahan sila ng Boston Celtics. So, more capable ang Boston Celtics na bumantay sa playing style ni Luka Doncic. So, pagpalagay natin kahit maka 50 points ang Lods eh. Kung naalala nyo si LeBron James nag 50 points against sa GSW. Ganito rin yung ginagawa ng GSW, nag-all switching din sila halos. Ang gustong kunin naman ni LeBron James na si Steph Curry. Pero nag-pre-switching sila kung mapapanood nyo ulit yung laro nila. Naka 50 points si LeBron James, muntik manalo pero nahirapan. Pagpalagay natin, nanalo nga siya sa Game 1. Hindi naman niya kayang isustain yun sa iba pang games. Kasi nga, Game 7 series siya loss eh. So, in a way, mapapagod din siya hanggang sa matatalo din sila. Ganon din yung pwedeng mangyari dito. Kaya nga, karamihan ng mga coaches, hindi ganong prefer yung one-man orchestrating the offense. Yun yung dahilan. Kaya nga na-invento ni Tex Winter yung 5-man playing inside the court. Na ginagawa ng Boston, na ginagawa ng Spurs, ginawa ng Chicago Bulls dati, ganun, Lods. So, yun lang muna mga Lods ha. Yung solusyon naman dito, baka sa next video na, medyo mahaba na to eh. Thank you!